Maagang gumising si Mama para mag-asikaso dito sa bahay. Pumunta kami sa Bangor, La Union at inayos nila Papa yung bagong dating na palatak. Pagising ko nung araw na to, nadatnan ko na si Mama na nagpre-prepare na ng ipapakain niya sa mga alaga naming mga tortoise. Habang naghihiwas si Mama, nakabilad na sa araw itong mga tortoise. Every morning, binibilad ni Mama ang mga ito para maiwasang magkaroon ng pyramiding yung mga shell nila. Bago linisan at ibalik ni Mama itong mga tortoise sa kulungan nila, inaantay niya muna itong dumumi. After niyang malinisan ng mga ito, tsaka niya palang ibabalik dito sa taas. Isahan lang ang pagbuhat ni Mama dito sa mga malalaki kasi medyo may kabigatan na ang mga ito. And after niyang maibalik ang mga ito, tsaka palang aayusin ni Mama yung pagkain nila. Maliban sa dahon ng saluyot, binibigyan rin ni Mama ng ultima na ibinabad niya sa tubig itong mga tortoise. Itong ultima pellet na binibigay ni Mama ay may high fiber at tsaka may low protein. After matapos lahat ni Mama yung mga gawain niya dito sa bahay, pumunta naman kami sa school ng bunso kong kapatid para baunan siya. Pagdating namin dito sa school, si Mama na lang ang bumaba at nagantay na lang kami ni Papa dito sa sasakyan. After kumain ng bunso kong kapatid, hindi agad kami umuwi sa bahay kasi pupunta kami sa Bangor, La Union para bumili ng birdseed at saka pagkain ng mga pato. Dito kami pumunta sa K&K Farm Supply para bumili ng birdseed at saka pagkain ng mga pato. After nilang maikarga yung mga binili ni Mama, tsaka pa lang kami umuwi. Pag-uwi namin dito sa bahay, i-prepare na agad ni Mama yung lulutuin niya na saging na saba. Madami na namang hinog kaya nagprito na si Mama para hindi masayang. Habang nagpiprito si Mama ng saging, sakto naman na dumating na yung in-order ni Papa na palatak. Itong palatak ay isang klase ng rice seeder na nabili ni Papa online. Pagdating na itong palatak rice seeder na nabili ni Papa online, binuksan na niya agad ito. In-unbox na agad ni Papa para makita niya if may kulang ba sa naipadala at makita niya kung may damage itong naipadalang product. After i-unbox at i-check ni Papa itong parcel na naipadala, siya na rin mismo ang mag-a-assemble nito. Itong palatak palay seeder na nabili ni Papa online ay may kasama ng manual. Nakalagay sa manual kung paano i-assemble or i-install itong palatak at saka nakalagay na rin doon kung paano gamitin ito. Nakasulat din sa loob ng manual lahat ng parts nitong palatak kaya chinek din ni Papa kung kumpleto lahat yung mga yon. Sa pag-a-assemble nitong palatak, nagpatulong na si Papa kay Uncle. Sa binigay na manual, may nakalagay din na seeds preparation. Sa seeds preparation, kailangan pre-germinated yung palay seeds na gagamitin for planting. Recommended na nakababad for 24 hours yung seed tapos after nun, kailangan din itong i-incubate for 12 hours. Pagkatapos ng 12 hours na incubation, kailangan i-air dry ng 15 to 30 minutes yung ibinabad na seeds. Tapos, kapag i-air dry, dapat nakalagay sa shaded area. Ito yung area kung saan itatry nila Papa yung palatak palay seeder na nabili niya online. Makalipas ng 2 araw mula nang prepare nila yung seed, ngayon pa lang nila magagamit yung palatak. Ang palatak palay seeder ay isang gamit sa pagsasaka na tumutulong na maitanim ang mga binhe ng palay ng pantay-pantay at tama ang pagitan. Gamit ang makabagong teknolohiya na ihuhulog nito ang mga binhe sa tamang lalim at layo sa isa't isa. First time gagamit nila Papa ng ganito kaya hindi pa nila alam kung anong kakalabasan. Days or weeks siguro ang kailangang palipasin para malaman if tutubo ba yung itinanim nila gamit nitong palatak. Maliban dito sa Facebook page na ginagamit ko, meron din akong YouTube at saka TikTok account. Nag-a-upload din ako ng mga videos or vlogs ko sa mga account ko na yon at kung gusto niyo akong i-follow, ilalagay ko na lang yung mga account ko dito sa screen. Mas napabilis ang pagtatanim ng palay gamit itong palatak at nakatipid rin sa oras at lakas kasi hindi na kailangang magtanim ng mano-mano. Ayun lamang for today's video. Thank you for watching.